Paano kung ipinanukala na ang Pilipinas, bagamat hindi tahasang binanggit sa banal na kasulatan, ay maaaring may mahalagang papel sa banal na plano para sa mga huling araw? Ang arkipelagong ito na binubuo ng mahigit 70 isla, kilala sa mga kahangahangang tanawin at makulay na kultura, ay maaring may mas malalim na espiritual na kahalagahan kaysa sa karaniwang inaakala. Posible kayang ang Pilipinas ay may kaugnayan sa mga biblikal na lugar tulad ng Opir na tanyag sa kayamanan nito, o kaya naman ang pagiging kuta nito ng Kristyanismo sa Asya ay tanda ng isang mahalagang papel sa katuparan ng mga propesiya sa katapusan ng panahon. Sa pag-aaral ng mga nakakaakit na posibilidad na ito, maaaring matuklasan natin na ang Pilipinas ay may pangunahing papel sa kwento ng mga biblikal na propesiya. Ayon sa Biblia, matapos ang napakalaking baha, muling pinuno ang mundo ng 3 anak ni Noe, sina Sem, Ham at Japheth, na mababasa sa Genesis 10. Ang bawat anak ay naging ninuno ng iba't ibang bansa at lahi. Ayon sa ilang historiador at scholar, ang etnikong pagkakaiba-iba ng populasyon ng Pilipino ay maaaring mag-ugat sa parehong linya nina Japheth at Ham. Si Japheth, ang panganay na anak ni Noe, ay tradisyonal na kinikilalang ninuno ng maraming bansa sa Europa at Asya. Ang kanyang mga anak tulad nina Gomer, Magog at Madai ay malawakang kumalat sa buong mundo. Sa linya ni Japheth, si Togarma, isang inapo ni Gomer, ay pinaniniwala ang nagpalawak ng kanyang lahi sa ilang bahagi ng Asya. May mga mananaliksik na nagsasabing ang mga inapo ni Togarma ay maaaring nakarating sa Pilipinas, kaya't nagkakaroon ng ugnayan ang mga Pilipino sa linya ni Japheth. Kasabay nito, si Ham, ang gitnang anak ni Noe, ay kinikilalang ninuno ng iba't ibang populasyon sa Africa at ilang bahagi ng Asya. Ang kanyang mga anak, sina Cush, Mizraim, Put at Canaan, ay naging mahalaga sa pagbuo ng mga sinaunang kabihasnan sa Africa at gitnang silangan. Posible rin na ang ilang inapo ni Ham ay nagtungo sa Timog Silangang Asya at nakihalo sa mga inapo ni Japheth. Ang kahangahangang kombinasyon ng mga linya ni na Japheth at Ham ay maaaring magbigay liwanag sa makulay na kultura at natatanging kakayahan ng mga Pilipino. Kung totoo nga na ang mga Pilipino ay nagmula sa parehong linya ni na Japheth at Ham, sila ay kumakatawan sa isang natatanging pagsasama ng dalawang mahalagang biblikal na lahi. Ang pinagmulan na ito ay nag-ugat mula sa Table of Nations na mababasa sa Genesis 10. Ang mga inapo ni Japheth ay binasbasan ng pangakong paglago at kapangyarihan sa Biblia na mababasa sa Genesis 9:27. Palawakin nawa ng Diyos si Japheth at manahan siya sa mga tolda ni Sem at maging alipin nawa si Canaan sa kanya. Ang basbas na ito ang maaaring dahilan kung bakit ang linya ni Japheth ay malawakang kumalat sa Europa at Asya na nag-iwan ng mahalagang impluensya sa kasaysayan. Samantala, ang linya ni Ham, bagamat madalas na naaalala dahil sa sumpa na ipinataw kay Canaan, Genesis 39:25, ay nagbigay daan sa pag-usbong ng mga makapangyarihang kabihasnan tulad ng Cush, Ethiopia, Mizraim, sinaunang Ehipto at Kanaan na kalaunan ay naging lupain ng Israel. Sa kabila ng mga pagsubok na hinarap ng mga inapo ni Ham, ang kanilang kontribusyon ay mahalaga sa parehong biblikal na salaysay at mas malawak na kasaysayan ng mundo. Kung ang mga Pilipino ay tunay ngang nagmula sa parehong linya ni na Japheth at Ham, ang pamana na ito ay maaaring sumisimbolo ng kanilang pinagsama-samang basbas ng paglago at katatagan. Ang epekto ng Pilipinas sa pandaigdigang kultura sa pamamagitan ng kanilang malawak na diaspora at matatag na pananampalataya ay maaaring maging patunay ng makasaysayang at propetikong pamana na ito. Ang hiwaga ng Ophir
na binanggit sa Biblia bilang isang lupain na sagana sa ginto at iba pang mahahalagang yaman ay nagdadagdag ng higit pang intriga. Ang Ophir ay binanggit sa Banal Mga Hari 10:22, kung saan nakasaad na ang mga barko ni Haring Solomon na naglalayag bawat 3 taon ay bumabalik na may dalang ginto, pilak, garing at mga kakaibang hayop. Ang talata ay nagsasaad, sapagkat ang mga barko ng hari ay pumupunta sa Tarsis kasama ang mga lingkod ni Huram. Bawat 3 taon sila'y bumabalik na may dalang ginto, pilak, garing, mga unggoy at mga paboryal. Ang siping ito ay nagpapakita ng Ophir bilang isang lugar ng napakalaking yaman at hiwaga, na patuloy na nagbibigay daan sa mga debate tungkol sa eksaktong lokasyon nito. Ang lokasyon ng Ophir ay matagal nang ikinaguguluhan ng mga eskolar, na may mga teoryang inilalagay ito sa iba't ibang lugar mula Africa hanggang South America. Kamakailan, may mga eskolar na nagmumungkahi na ang Pilipinas na mayaman sa deposito ng ginto na naipagpalit na bago pa man dumating ang mga Kastila ay maaaring ang tinutukoy na Ophir. Sa kasaysayan, napakarami ng ginto sa Pilipinas noong pre-Hispanic na panahon, kung saan ginagamit ito sa paggawa ng alahas, kasuotan at mga bagay na pangritual. Ang kasaganaan na ito kasama ang sinaunang kalakalan sa mga rehiyon tulad ng India, Arabia at China ay nagpapalakas sa ideya na ang arkipelagong ito sa Timog Silangang Asya ay maaring isang mahalagang kasosyo sa kalakalan noong panahon ni Solomon. Ang ideya na ang Pilipinas, ang Ophir, ay tumutugma sa paglalarawan ng isang malayong lupain na mayaman sa likas na yaman at maaabot lamang sa pamamagitan ng dagat, na malaki ang naiaambag sa yaman ng Israel, bagamat walang tiyak na ebidensyang naguugnay sa Pilipinas sa biblikal na Ophir. Ang mga heograpiko at kasaysayang koneksyon sa kalakalan ay nagbibigay ng nakakakumbinsing dahilan upang higit pang siyasatin ito. Bukod sa Ophir, ang Biblia ay binabanggit din ang Tarsis, isa pang misteryosong lokasyon na madalas na iniuugnay sa malawakang kalakalan, sa dagat at kayamanan. May ilang iskolar na naniniwalang ang Tarsis ay maaaring ang ngayon ay Espanya, samantalang ang iba ay naniniwala na ito'y tumutukoy sa ibang malayong sentro ng kalakalan. Sa Isaias 6:9, ang mga barko mula sa Tarsis ay binanggit na nagdadala ng pilak at ginto. Tunay na ang mga pulo ay naghihintay sa akin at ang mga barko ng Tarsis ang nangunguna na nagdadala ng iyong mga anak mula sa malayo, na may dalang pilak at ginto sa pangalan ng Panginoon mong Diyos at sa banal ng Israel, sapagkat siya'y nagbigay ng kaluwalhatian sa iyo. Ang talatang ito ay nagpapahiwatig na ang Tarsis ay may mahalagang papel sa pandaigdigang kalakalan at palitan ng yaman sa pagitan ng mga bansa. Dahil sa matagal ng pakikilahok ng Pilipinas sa kalakalan sa dagat, maaari kaya itong maging bahagi rin ng mas malawak na biblikal na naratibo tungkol sa makapangyarihang mga bansang marino. Madalas, ipakahulugan na ang Tarsis ay nasa kanluran, subalit ang mga kasaysayang ugnayan sa kalakalan ng Pilipinas sa gitnang silangan at Asya ay nagbibigay ng posibleng koneksyon, bagamat nananatiling teorya ang ideya na ang Pilipinas ay maaring may kaugnayan sa mga biblikal na lugar tulad ng Ophir o Tarsis. Ang pamana ng Kristyanismo ng bansa ay isang malinaw na katotohanan. Sa kasalukuyan, kinikilala ang Pilipinas bilang isa sa pinakamalalaking bansang Kristiyano sa buong mundo at ang pangunahing Kristiyanong bansa sa Asya. Higit sa 80% ng mga Pilipino ay Katoliko, dulot ng mga Kastila na nagdala ng Kristyanismo sa mga isla noong ika-16 na siglo. Sa Mateo 24:14, ipinahayag na ang Ebanghelyo ay ipangangaral sa buong mundo bago dumating ang katapusan ng panahon.
at ang ebanghelyo ng kaharian na ito ay ipangangaral sa buong sanlibutan bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Sa mga rehiyong pinangingibabawan ng Islam, Budismo at Hinduismo, ang Pilipinas ay namumukod tangi bilang isang mahalagang kuta ng Kristyanismo. Ang impluensya nito ay umaabot ng higit pa sa mga hangganang geograpikal nito. Ang mga Pilipinong migrante at misyonero na madalas na napupunta sa mga bansang may limitadong akses sa Kristyanismo ay patuloy na aktibong ipinapalaganap ang kanilang pananampalataya. Sa tinatayang higit 20 milyong diaspora, ang mga Pilipino sa ibang bansa ay kumikilos bilang makabagong mga apostol, dinadala ang Kristyanismo sa mga mahirap maabot na lugar, kabilang ang bahagi ng Gitnang Silangan at Europa. Ito ay nakakatugma sa dakilang utos na binanggit sa Mateo 28:19. Kaya't humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang sigasig na ito sa misyonero ay nagpapataas ng tanong, bahagi kaya ito ng katuparan ng mga propesya tungkol sa katapusan ng panahon? Binibigyang diin ng banal na kasulatan ang pangangailangan na maabot ng ebanghelyo ang lahat ng sulok ng mundo bago ang wakas at ang mahalagang papel ng Pilipinas bilang pandaigdigang tagapagpalaganap ng Kristyanismo ay maaaring naaayon sa ganitong propetikong pananaw. Isa pang mahalagang aspeto ay ang matagal ng suporta ng Pilipinas sa Israel na naaayon sa isang pangakong biblikal na mababasa sa Genesis 12:3. Sa talatang ito, nangangako ang Diyos na pagpapalain ang mga nagpapala sa Israel. Sinasabing, pagpapalain ko ang mga nagpapala sa iyo at ang sumusumpa sa iyo ay susumpain ko at sa pamamagitan mo ay pagpapalain ang lahat ng angkan sa lupa. Sa kasaysayan, ipinakita ng Pilipinas ang kanilang suporta sa Israel sa mga makabuluhang paraan. Noong magulong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, sa pamumuno ni Pangulong Manuel L. Quezon, nagbigay ang Pilipinas ng kanlungan sa mahigit 200 pamilyang Hudyo na tumatakas mula sa Holocaust. Ang ganitong gawaing makatao ay bihira sa mga bansa noong panahong iyon. Bukod dito, noong 1947, ang Pilipinas ang natatanging bansang Asyano na sumuporta sa resolusyon ng UN na nagbigay daan sa pagkakatatag ng Estado ng Israel, higit pang pinagtibay ang paninindigan nito sa suporta sa bansang Hudyo. Ang kasaysayang ito ng diplomatiko at makataong suporta ay maaaring ituring na naaayon sa pangako ng Diyos na pagpapalain ang mga bansang tumutulong sa Israel. Sa konteksto ng mga propesiyang biblikal, ang pagkakahanay na ito ay maaaring nagpapahiwatig ng natatanging biyaya mula sa Diyos para sa Pilipinas, na posibleng makaapekto sa papel nito sa mga mahalagang kaganapan sa huling panahon. Kung titingnan ang hinaharap, may haka-hakang mas malaking papel ang maaring gampanan ng Pilipinas sa mga kaganapang ito. Bagamat hindi tahasang binanggit ang Pilipinas sa mga tekstong biblikal, ang estratehikong posisyon nito sa geopolitika at mayamang espiritual na pamana ay maaring maglagay dito sa mas malaking naratibo ng pandaigdigang mga kaganapan bago ang pagbabalik ni Kristo. Gaya ng inilarawan sa pahayag 7:9 na isang napakalaking pagtitipon mula sa bawat sulok ng mundo ang magtitipon upang sumamba sa harap ng trono ng Diyos. Nakasaad sa talata, pagkatapos nito'y tumingin ako at naroon ang napakaraming tao na di mabilang mula sa bawat bansa, lipi, bayan at wika na nakatayo sa harap ng trono at sa harap ng kordero. Dahil sa impluensyal na Kristiyanong komunidad at malawak na diaspora nito, maaaring kabilang ang Pilipinas sa propetikong pagtitipong ito. Ang mga Kristiyanong Pilipino ay nagtatag ng malawak na presensya sa buong mundo,
Mula Saudi Arabia hanggang Hilagang Amerika, aktibong isinasabuhay ang kanilang pananampalataya at ipinapakalat ang ebanghelyo. Ang kanilang pakikilahok sa pandaigdigang gawaing misyonero at mahalagang presensya sa ibang bansa ay maaaring kumatawan sa katuparan ng paglalarawan sa pahayag ng isang pandaigdigang Kristiyanong komunidad na nagkakaisa sa pagsamba sa panahon ng huling araw. Bukod pa rito, habang tumitindi ang tensyong geopolitikal, partikular na sa gitnang silangan, ang estratehikong alyansa at koneksyon ng Pilipinas ay maaaring maglagay dito sa sentro ng mga naratibong propetiko na may kinalaman sa mga bansa sa huling panahon. Ang lumalaking kahalagahan ng Timog Silangang Asya sa pandaigdigang politika kasabay ng mga alyansa ng Pilipinas sa mga kanluraning kapangyarihan at suporta nito sa Israel ay nagpapahiwatig na maaaring may mahalagang papel itong gampanan sa pagtatapos ng kasaysayan ng sangkatauhan. Bagamat hindi direktang binanggit ang Pilipinas sa mga tekstong biblikal, ang mga potensyal na ugnayan ng malalim nitong pamana ng Kristyanismo, suporta nito sa Israel at mga propesya ay maaaring magpahiwatig ng mas makabuluhang papel nito sa mga biblikal na huling panahon kaysa sa dati ng iniisip. Ang Pilipinas ay nagsisilbing ilaw ng pananampalataya sa isang rehiyong karamihan ay di-Kristiyano at ang epekto nito sa pandaigdigang misyon ay lubos na kapansin-pansin. Maaaring bahagi kaya ang Pilipinas ng plano ng Diyos para sa mga huling araw na may tungkuling ipalaganap ang ebanghelyo sa pinakamalayong bahagi ng mundo bago bumalik si Kristo. Ang suporta nito sa Israel, estratehikong posisyon sa Asya at lumalaking impluensya ng Kristyanismo ay nagmumungkahi ng posibleng banal na layunin sa mas malawak na naratibo ng mga darating na kaganapan. Ano ang iyong opinyon? Maaaring ba na ang Pilipinas ay may tagong papel sa katuparan ng mga propesiyang biblikal? Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para sa higit pang kaalaman kung paano maaaring maiugnay ang mga sinaunang propesiya sa mga kontemporaryong bansa. Kalakalan ng Pilipinas sa gitnang silangan at Asya ay nagbibigay ng posibleng koneksyon, bagamat nananatiling teorya ang ideya na ang Pilipinas ay maaring may kaugnayan sa mga biblikal na lugar tulad ng Ophir o Tarsis. Ang pamana ng Kristyanismo ng bansa ay isang malinaw na katotohanan. Sa kasalukuyan, kinikilala ang Pilipinas bilang isa sa pinakamalalaking bansang Kristiyano sa buong mundo at ang pangunahing Kristiyanong bansa sa Asya. Higit sa 80% ng mga Pilipino ay Katoliko, dulot ng mga Kastila na nagdala ng Kristyanismo sa mga isla noong ika-16 na siglo. Sa Mateo 24:14, ipinahayag na ang ebanghelyo ay ipangangaral sa buong mundo bago dumating ang katapusan ng panahon. At ang ebanghelyo ng kaharian na ito ay ipangangaral sa buong sanlibutan bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Sa mga rehiyong pinangingibabawan ng Islam, Budismo at Hinduismo, ang Pilipinas ay namumukod tangi bilang isang mahalagang kuta ng Kristyanismo. Ang impluensya nito ay umaabot ng higit pa sa mga hangganang geograpikal nito. Ang mga Pilipinong migrante at misyonero na madalas na napupunta sa mga bansang may limitadong akses sa Kristyanismo ay patuloy na aktibong ipinapalaganap ang kanilang pananampalataya. Sa tinatayang higit 20 milyong diaspora, ang mga Pilipino sa ibang bansa ay kumikilos bilang makabagong mga apostol, dinadala ang Kristyanismo sa mga mahirap maabot na lugar, kabilang ang bahagi ng gitnang silangan at Europa. Ito ay nakakatugma sa dakilang utos na binanggit sa Mateo 28:19. Kaya't humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang sigasig na ito sa misyonero ay nagpapataas ng tanong,
Bahagi kaya ito ng katuparan ng mga propesya tungkol sa katapusan ng panahon. Binibigyang diin ng banal na kasulatan ang pangangailangan na maabot ng Ebanghelyo ang lahat ng sulok ng mundo bago ang wakas at ang mahalagang papel ng Pilipinas bilang pandaigdigang tagapagpalaganap ng Kristyanismo ay maaaring naaayon sa ganitong propesya.